nag-aawat, tumigil ka muna magsalita. Di ba? Tama na. Ha? Pigilan mo na. Ang dila mo. Ibig sabihin, kapag ikaw yung nagagalit, kung gusto mong walang mangyayaring masama, pigilan mo ng dila mo. Patahimikin mo ang dila mo. Ayun sa propeta sa salam, sabi na, paigayin mo lang. Yun ang sabi ng mahal na propeta. Ibig sabihin, huwag kang masyadong daldal ng daldal. Kapag hindi ka pa titigil, okay. Mapapahamak na. Ibig sabihin, yun ang unang dahilan. Kung gusto ninyong kayo ay may ligtas, hindi matuloy ang masamang mangyayari, huwag masyadong pigilan ng dila sa pagsasalita na hindi naman makabuluhan salita. Liban na lamang, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay nagtatasbih, nag-askar, ay wala, ang limited yun. Okay, unlimited ang dila sa pag-askar. Huwag pigilan ang dila sa pagbabasa ng Quran. Pangalawa, na dahilan, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kayo ay maliligtas, wal yasa kabaytuka. Magpahinga ka muna sa bahay mo. Pag wala ka ring importanteng lakad, wag gala-gala ng gala. Okay, doon ka muna sa bahay mo, mamamahinga ka muna doon. Okay. Mas mabuti pa, matulog ka. Kaysa nangapit bahay ka. Nanglilibak ka. Hindi ka makakatulog kapag hindi ka makakalibak. Okay. Pag nasa bahay ka naman, ibig sabihin, magpahinga ka, wag scroll ng scroll, wag text ng text. Okay. Kasi sa cellphone, magkaiba yung cellphone at saka kaharapong tao. Mayroon kang kayang sabihin sa cellphone na hindi mo kaya pag kaharap mo yung tao. Pero pag nasa bahay ka, nag-cellphone ka ng cellphone, kahit anong gusto mong sabihin, masasabi mo. Okay. So, pangatlo, wabaki happy atika. Iyakan mo na ang kasalanan mo. Ulyangi ka rin, ikarupangan ka. Sayang kakapagulyang na kapagtawbat ang kalon. Okay. So, iyakan mo na ang iyong nagawang kasalanan para ikaw ay magsisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Mula bata ka pa hanggang may asawa ka na. Okay. So yan ang sagot ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dito na tayo. Una, at tawhid. Alam niyo yung tawhid? Kaisahan ng Allah. Paano natin patunayan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay iisa lang? Paano natin patunayan? Wag magsakot. Ibig sabihin, doon natin papatunayan sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin o mga tao para nilikha ko yung mga jin at mga tao para sila ay makapagsimba. Para sila ay makapagsamba sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana, hindi po nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang jin at tao para magmamayabang, para magmamalaki. Ano mang itsura mo, gaano ka kaganda, gaano ka kagwapa, hindi pwedeng ipagmamayabang. Hindi pwedeng ipagmamalaki na lahat ng mga akawat, ako ang pinakamaganda dyan.
Oh. Ha? Di ka pa kay mamasla. Okay. Kasi itong ha? Right. Di kung kapakay mamasla, ipiyangin na buntal. Kara siya sa buntal tanwa, ipagtaliman sa surga. Ha? Wala po sa ating itsura, gaano man tayo kaganda, hindi po ito katanggap-tanggap sa paraiso. Ha? Liban na lang, pag tayo ay namamatay, nasa mabuti tayong kalagayan. Magaganda, mabuting amal natin, namatay tayo na tayo ay gumagawa ng amal. Ha? Na nagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala para papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating itsura. Para babaguhin ni Allah. Kasi hindi ito katanggap-tanggap sa paraiso. Ha? Sa surga, ang paraiso ay wala pong nakakapasok doon na pangit. At wala pong maitim sa paraiso. Paghanapin ninyo ang lahat ng taong maitim, doon ninyo makikita sa impyerno. Paano hindi mangingitim na puro sinusunog ang tao sa impyerno? Gaano ka mang kaputi, mangingitim ka. Pero pag nakakapasok ng paraiso, wala kang mararamdaman doon na masama, wala kang pagod na mararamdaman, walang reklamo. Hindi katulad dito sa mundong ibabaw na puro reklamo. Ano ba ito? Bakit ganito ang buhay ko? So, yun. Pangalawa at takwa. Pangalawang dahilan na tayo po ay maligtas, sabi sa kitab na ito, ay sisikapin natin na magkakaroon tayo ng tunay na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na takwa. At takwa, hahuna. Ang takwa ay hindi po nilalagay sa dila at hindi nilalagay sa katawan at sa ulo, kundi sa puso. Sabi ng mahal na propeta sallam, at takwa, hahuna. Dito po nilalagay ang takwa. Dito sa puso natin. So, kailangan, bago dumating ang takdang oras na tayo po ay mamamatay, ay kailangan nagkakaroon tayo ng takwa dito sa puso natin. Inshallah. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Siya po ay nagwasiya, nagbigay ng wasiya sa Quran. Sabi niya, katakutan ninyo ang araw na kung saan kayo po ay ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanya. Katakutan ninyo ang araw na kung saan kayo ay ibabalik ni Allah sa kabilang buhay. Dahil, ibig sabihin, turja'una fi. Tinanin niyo? Hindi po sinabi ni Allah na katakutan ninyo ang araw na kung saan ay babalik kayo. Kasi pagtatanungin ko kayo, sino bang gustong babalik? Sino bang gustong mamatay? Wala. Wala pong gustong magpakamatay sa inyo. Sino ba? Wala. So katakutan ninyo ang araw na kung saan ay ibabalik kayo ni Allah sa ayaw sa gusto ninyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, turja'un. Kapag tarja'un, kayo ang masusunod. Tingnan ninyo ang ayah. Kaya totoo yung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza taghayyarul harf, taghayyarul ma'na." Kapag nasisira ang huruf, nasisira din ang meaning. Turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Pagkaraan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat tao ang kanyang mga nagawang mabuti o masama man, wa hum la yuzlamun, hindi po sila madadaya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, anumang ginawa mong mabuti, maliit man o malaki, ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala pag nandun ka na sa kabilang buhay. Anumang nagawa mong masama, ibibigay rin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yuzlamun. Na wala pong ni isang makalimutan ni Allah subhanahu wa ta'ala doon. Lahat po ibibigay sa inyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Maliit man o malaki.
ang naiambag ninyo sa kabutihan, para sa inyo rin yun. Makukuha rin ninyo pagdating sa Allah subhanahu wa ta'ala, yawmul qiyamah. Inshallah. Number 3, al-istighfar. Al-istighfar, ang ibig sabihin ng istighfar, sikapin mo na maghingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran araw-araw, araw-gabi. Dahil ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nung dumating ng aya sa kanya, sa Quran, inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, siya po ay nagsujud ng napakatagal. Nagsujud siya ng napakatagal na sujud. Nagtaka ang kanyang asawa ni si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, ngayon lang kita nakita, nasaksihan na nagsujud ng ganyang katagal. Samantala, wala ka ng kasalanan, pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang naunang kasalanan mo at yung kasalanan mo na hindi mo pa nagawa, pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Mas matagal kang magsusujud. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, afala akuna abadan syakura, ang masamang tao ay hindi marunong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa masamang tao, yung hindi marunong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Man akthara min al-istighfar, sino man sa inyo, ang dadamihan ninyo, ang pag-istighfar ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, paghingi ninyo ng kapatawaran sa araw-gabi, ya'alallahu lahu min kulli hammin farja, ay nangangako ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na gagawin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, maging madali sa inyo ang lahat ng inyong gagawin. Maging madali sa inyo. At wa min kulli dhiqin makhraja, at gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ililigtas kayo sa anumang mga dhiqin makhraja. Dhiqin. Yung halimbawa, nasa kagipitan ka na. Gipit na gipit ka. Halimbawa, ay ililigtas ka ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kagipitan na yun. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, warazaqahu min haythu la yahtasib, at ibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng rizki na hindi mo expected kung makukuha mo ngayon. At hindi mo expected kung saan manggagaling ang rizki na yun. Okay, so yan ang pangatlo, ang istighfar. Tumuban to may kamakapasa nito jambayang, pagkatapos ninyo magsala, anumang waktu, pagkatapos ng salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, huwag po kayong magsalita ng anumang salita maliban sa tatlong istighfar. Ano ba yun? Astaghfirullah, 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 3 marrat. Pag magsalam kayo, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hindi binabati mo ang katabi mo. Pag salam mo, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kumusta ka na, sis? Hindi pwede mo. Doon mo lang kumustahin sa labas. Kumusta ang business, sis? Wala nang ganun. So yun, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pagkatapos, sundan mo ng Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sundan ninyo ng Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. So yun So ito si Ustaza, pag gusto ninyong ma-memorize, itanong ninyo sa kanya inshallah. Okay, so yun. So, wag nating kalimutan, tuwing tayo ay nagsasalam sa pagdarasal natin, subuman, anumang waktu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tayyib. Pangapat, wa ta'atur rasul. Pagsunod
sa propeta, sa mga propeta mula kay Adan, lalong-lalo na sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito po ang pangapat. Kung gusto mong maligtas mula sa mundong ito, at lalong-lalo na sa kabilang buhay, wa ta'atur rasul. Sundan mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga gawain. Lalong-lalo na sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ikaw ay nagsasamba, nagdarasal, sabi ng mahal na propeta sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Pag nagdarasal ka, gayahin mo na ang pagdarasal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, sino ba ang nakakakita ng pagdarasal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Sino sa inyo? Wala. Okay. Kasi nakapagtataka pag may magtaas ng kamay na ako. Sino ka ba? Okay. So, wala pong nakakakita. Ngunit, nandyan ang hadis ng mahal na propeta sallam. Sinabi niya na ganito magdarasal. Pag magsalam, wag nang igaganito ang kamay. Wag nang igaganito ng kamay. Kasi karamihan marami akong nakikita, kalalakihan. Sa kababae, wala pa akong nakita kasi wala akong katabing nagdarasal na babae. Kahit si Mrs. hindi ko katabi pag nagdarasal kami. So, pero sa mga kalalakihan, dami ko nang napansin na pag sila po ay nagsalam sa kanan at kaliwa, sabi nila, Assalamualaikum warahmatullah. Parang Assalamualaikum warahmatullah. Okay. So pagtatanungin mo sila kung ano bang akida nila, bakit nila ginagawa yun? Sabi nila, ang sagot nila sa iyo, sabi nila, yung pagbukas ko ng palad ko na kanan, ay inimagine ko na bubuka sa akin ang paraiso. Bubuksan ni Allah ang paraiso. Dito naman sa kabila, para isasara ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin ang impyerno. Ang impyernong apoy. Ngunit, hindi po yung turo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wag nang igaganon. Okay. So, nagkaintindihan tayo. Ano pang ibang sample na pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Sino po makapagbigay? Ang mga sunnah. Okay, for example. So, pag-inom ng tubig. Kailangan nakaupo. Pag walang upuan, anong gagawin mo? Higa ka. Okay. Ito ba, dabagayanan na dikudo. Hanggat maaari. Abay ka naman kaninang kagaga, na dabon mawagin. Dabon mawagin. Kahit, sana yun, sa pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamainam na pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagdarasal sa 5 bisis sa isang araw, wag mong gawin mong 4 na bisis, gawin mong 5 bisis, ang 5 times a day na pagdarasal. Ibig sabihin, kapag ginawa mong 4 na bisis yung sala isang araw, hindi ka na sumunod. Hindi ka na sumunod. Gumawa ka ng sarili mong version. Bukod sa version ng Quran na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So meron pa doon. Yung mga iba, ginawa pa nilang 5 times a day, ginawa nila ng once times a week. Anong tawag doon? Yan. Alam pala ninyo. So, hindi malayo na yun. Malayo na yun sa pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. So, ito nang last. Sallallahu ta'ala, sabi niya, pag gusto ninyong maligtas kayo, sa anumang mangyayaring masama, hamakan dito sa mundong ibabaw, lalong-lalo na sa kabilang buhay, tuwing umaga, pagsikat ng araw, basahin ninyo ang Qul A'udhu Birabbil Falaq.
Ang ibig sabihin ng falak, yung bukang liwayway. Humingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang mula sa kasamaan ng kanyang nilikha, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Maliligtas ka doon. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq, at hihingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng kanyang nilikha. Tao man o ano dyan na nilikha niya na gumagawa ng masama, para maligtas ka, lagi mong babasahin ito tuwing gabi at umaga. Lalong-lalo na pagkatapos ng Fajr, pagkatapos ng Maghrib. So ito ay pinagutos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, at hinihingi mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na maligtas ka mula sa kasamaan na lumalabas kapag dumating ang gabi. Pag dumating ang gabi, pag madilim na, kasi pag madilim na, lalabas ang mga masasama diyan. Maraming lalabas na masama pag tuwing gabi. Lalabas yung mga mangnanakaw. Pag gabi number 1 yung lalabas. Pero pag lagi mo itong binabasa, paligtas ka doon. Hindi kanila kayang pasukin. Kasi minsan, yung mangnanakaw, kapit-bahay mo rin. Kapit-bahay mo rin. So maraming lalabas na mga masasama pag gabi. Sanong ba paliw itay bunong? Sanong ba paliw ilang na mawagi kapag itunghin? Kami ka magabi. Kaya naman mo sa magabi, nayabitian Allah ta'ala, na waja'alna an-nahara aw waja'alna al-layla libasa. Ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi na parang damit ninyo. Parang damit ninyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alna an-nahara ma'asa. At ginawa naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang araw para kayo ay maghanap buhay. Ibig sabihin, ang pinakamainam na paghanap buhay ay nasa umaga, hindi sa gabi. Ayun ang pinakamainam dahil kasundan natin ang aya sa Quran, waja'alna an-nahara ma'asa. Pag gusto mo maghanap buhay ng mga tiwasay, ay mas mainam yung nasa umaga, nasa araw. May araw. Okay. Pero kapag wala kang oras, na may hanap buhay ka sa umaga, wala namang maging problema pag doon sa gabi. Pero ang ano bang tawag doon? Ang na-violate mo doon, yung aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na waja'alna nawmakum subata. Waja'alna nawmakum subata. Ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala gabi at para matulog kayo, para kayo ay magpahinga. Para kayo ay magpahinga tuwing gabi. Okay. So yun. Anong sunod? Min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya Allah, ako po ay nagpakubkob sa iyo mula sa kasamahan ng mga gumagawa ng mga ano ba yun? Hindi pantak anong tawag sa pantak? Buhol, pagbubuhol. At pagkukulam. Okay, manggagayuma. Pag gusto mong hindi ka tatablan ng gayuma, pagkukulam, ang pagbubuhol, lagi mong basahin. Min syarrin naffasati fil uqad. Fil uqad. Fifi, Ang ibig sabihin doon, ang pinakamagaling na gumagawa ng pagkukulam, panggagayuma, pagbubuhol, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mula sa inyong kababaihan. Yung pong sabi ng Allah. Yan yung mana na, andang na panggalbag, sa kapangalintaw, kapamantak,
Ha? Panggagayuma na babae. Pero yung unang mga kababaihan, ha? Yung unang kababaihan, kasi kayo, parang nawala na kayo doon. Ha? Ewan ko lang kung mayroon pa dyan magaling manggagayuma. Pagkukulam. So, alhamdulillah, naligtas na tayo doon. Wala na tayo doon. Wala na kayo doon. Inshallah. Okay. Pero, ya asalin, imatagal nga bagsanan, tingwala ko ta'ala na babay. Uy, babay. Ano to, ang gawa nilan, nabati ako sa kita, barang ko na to, ang gawa ng mga babay, tingwala ko ta'ala, na nakaginapaganya, datularan. Kada kamera. Na ipandruingin niya bunta ang kawan. Ipandruingin niya, ni bunta ang kawan. Pa sa kawan to daw. Panabagkan ba yun to? Panabagkan ka di ka papadulugan. Tama na din ka sa kaning kabawangan. Allahu Akbar. Ito Uy. Tama na din ka kabawangan, na di ka makatu. Kaya mong pagalungan mo sa mata ang kay marupa-dupa nga. Kapag kayo pamike. Diba? Way. Wa min syarri isigadin. Syarri nafasati fil uqad wa min syarrin hasidin idza hasad. Lindung ka sa Allah Ta'ala sa kanang mga tao ang makatipu. Matagal madengki sa mga tao mga madengki, pelindungan ng kay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kadu kadi madengki ng mga tao. Kagi na mga tao daran to na maingita mo na siya sa kan adengking kanilan. Mangumbal siya sa sabab, sabapan, kabagsak ang kami kakaingitan kanila. Buhay. Na para di kaniyang kabansiyan, di kaniyang kaingitan na sa subra, na pumati kawin to. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinamaan din siya ng gayuma, tinamaan din siya ng pagkukulam. Pero, inatasan niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Jibril, puntahan mo si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo sa kanya na babasahin niya ito tuwing umaga at gabi para magamutan ang kanyang sakit. Anong dinala ni Jibril? 3 surah. Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Gamuta pangalintaway na. Sinong tinablan ng gayuma? Yun ang pinakamatinding gamot. 3. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nambay masla gamot nasugat pantak, nasugat gayuma, doon sila kasugaton, nambay masla gamot. Okay, nanami ka siya sa Maghrib. Siya sa Maghrib na yan yung padalo na sala sa marat. Mani sawala sura, na sawala sa tiluka, kajalmanan. Lugun sa subo, na may tumba, umani sa timana sura, na makatilo. Okay, dalo sa kanu mga waktu, lagi da duhur, asar, nanando Aisha, na nayan yung pidaw ng gaga, makisabo. Okay. Okay, raya padalo, na bago kayo matulog. Bago kayo matulog, huwag ninyong kalimutan basahin, Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Bago matulog. Ayatul Kursi. Isunod ninyo, Kursi. Sunod ninyo yun. Okay. So, ano pa? May tanong pa kayo? Wala na. Wala nang naintindihan. Naintindihan, alhamdulillah.